Badang at Looney magkakapatawaran na. Mga dating 3GS na saktan sa pandadamay kay Lydian at Romano. Alamin natin ang mga yan, so tara. Di na nga lingid sa ating kaalaman ang away ni Looney at Badang noon. Pero sa paglipas ng panahon naging okay naman sila. At nag-battle pa sila sa round 1 ng Isabuhay noong 2016. Sinabi ito mismo ni Enigma na okay na talaga sila. Yo, shoutout sa kanilang pareho, Looney at Badang. Alam na natin lahat, may beef sila dati pero sa totoo lang, ngayon pati na talaga sila. Kaya papakita rin namin na hindi nagkakapit talay sa ganong klaseng hype o drama. Battle lang to! Rap battle lang pakitaan ng skill, hip-hop lang, soul love pa rin. Pero muli silang nag-away sa di natin alam na rason. At ito nga ang pinaliwanag ni Looney sa naging break it down niya itong nakaraang araw lang kasama si Apex. Kasi napatawad ko na si Badang dati. Kaya nagkabati nga kami nung nag-battle kami, di ba? Ay, oo, tama na. Bakit kami nag-away ulit? Dahil merong nag-post na fake account ko sa Twitter na pinagtitripan siya. Akala niya ako, hindi man lang niya chinek. Tapos yung pinagdidis na niya ako, pati nung nasa loob ako sa kulungan, kung ano pinagsasabi niya dahil akala niya ako yung account na yun. Hindi niya alam dami account. Hindi niya alam dami account. Sa utak-utak ko, magkaayos na kami nito. Ba't binabanatan na naman ako nito? So yun, inisip ko, okay, habang buhay ko na lang itong gagawin ito. Pero ito lang din, nag-post si Badang na gusto niya daw makipagbati sa lahat ng nakaaway niya. Kaya sa break it down din ni Looney, tinawagan nila mismo si Badang at dito nga'y nakausap nila. At mukhang makikita natin si Tito Badang sa break it down. Ingatin natin, tawagin na natin si Badang. Para makita natin kung ano yung ano niya. Yan na, Darwin. Sagot. Ito, Looney. Tol, kamusta? Nakita ko yung post mo, totoo ba yun? Oo naman, alam mo, gusto ko lang papusin yung mga ganyang bagay. Siyempre, tumatandaan na tayo. Mahirap naman yung puro ganun pa rin, di ba? Doon ako sa likod kasi mga tulog na yung bata. Pag-uusapan namin dito, Dang, kung talaga bang sincere ka dun sa panghihingi mo ng tawad kay Loons. Oo, men, oo. Seryoso lahat yun kasi hindi naman biro din yung habang buhay na lang na utak-upal ka. Kahit sabihin mong karakter mo lang yun sa internet, pero yung epekto yun sa pamilya mo, iba, di ba? Sobrang ano yan, wak na wak ka na yun eh, kumbaga. Ano ang nagtulak sa'yo, Badang, para maisip yan? Anong naisip? Ba't mo naisipan? Wala, bigla lang pumasok sa isip ko na maging gudang muna ako para iba naman yung approach sa akin ng tao. Iba yung tingin. Bakit muna? Ano yung dahilan? Kasi gusto ko maintindihan. Ano ba? Magbabagong buhay ka na ba? Ano? Hindi, parang syempre, Mabago ka ng image? hindi rin eh. Kumbaga, lumalaki kasi yung mga anak ko. Siyempre, babae. Ayoko rin naman nabubuli sa school. Saka gusto ko rin naman yung bilang Badang, yung dating nakaraan ko na makulit ako sa Facebook o sa kahit saan pa, sa personal. Gusto ko kasing ipakita sa tao na si Badang, makulit lang yan, pero sa totoong buhay, hindi siya ganun. Gusto ko ipakita sa tao na meron akong kailangan ipatunayan. Yung mga bintang sa akin, kailangan kong ipakita na hindi totoo lahat yan sa pamamagitan na magiging mabuti kang tao. Kasi mahirap naman, lagi ka nalang bubulihin, gagawin kang content nila, ba, na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. So, ang atake ko, initira nyo ako, papakita ko na mabuti para yung mga tao parang mapahiya. Diba? Para mapahiya. Pero hindi ka nakikipagbati sa akin dahil kailangan mo lang ng kakampi ngayon dahil kaaway mo. Wala lahat. Talagang kiniklear ko yung lahat ng kaalitan ko. Kahit nga si Apex pinost ko siya, si Lanceta, tapos si K-Ram. Lahat nga lang talagang may shit
Pati si Jonas, yung nag-show kami nila Jonas itong January 21, personal ako humingi rin ng pasensya sa kanya. Sabi ko, tol, kung ano man yung nangyari sa atin, yung post-post natin, humihingi ako. Talagang hindi ako humihingi ng kakampi, hindi ako hindi ako mahanap ng simpatya. Ginagawa ko to para sa akin, sa pamilya ko, para maayos ko lahat. Sa kabilang balita naman, isa nga sa dark na sinabi ni EJ Power sa naging laban niya kay Beatroom ay nang idamay niya si Lil Jan at Romano. Dahil sa 3GS si Lil Jan at Romano, inalam natin ang reaksyon ng mga dating 3GS kung anong naging reaksyon nila at di nga naitago sa kanila na nasaktan sila sa pandadamay na yun ni EJ Power kay Lil Jan at Romano. Sa battle rap, meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom! May bars na ako. Kaya wag mo Grabing ako round one mapangaral-pangaralan. Yang lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Sagasang sagasa, no? Putang ina mo, EJ. Pakyo ha, EJ. Fucking ina mo. Yeah. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom! May bars na ako. Tang ina mo, EJ. Medyo umano sa akin yung fucking ina mo. Pero yun na nga. Round fucking ina mo. Pero yun na nga. Lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Minsan nakakasakit na din Ang ina, oo nga no, pagtas ng laban nila ni kay Lil Jan. Oo, totoo na din. Pero hindi, nakabattle ba si kay Lil Jan kay Cripply? Marami pa Cripply, Pero ang point niya kasi parang Pag dumaan nakakalaban sa niya, kanya. o dumaan pag sa nakakalaban niya. kanya. Pero minsan, yun nga yung kaya sabi mo, parang minsan nakakasakit. Pero wala kang magagawa eh. Parang, parte ng sining yun. Pero agree ako sa sinabi ni Kuya Luns nung meron ako napanood na sinabi niya na magmamatter pa rin ba yan paglipas ng panahon? Matanda na si EJ Power. Magmamatter pa rin ba yun? May mga anak na siya, tapos napanood ng mga anak niya. Daddy, ganito ganyan, diba? Pero hindi naman ako against sa ginagawa ni EJ ngayon. Kasi yun yung ano niya eh. Pero Ako yun din, nga. alam mo ba, naisip ko din, alam mo ba dati, ganun din style. Bago ako sa flip, bago ako lumaban ng flip, kupal din talaga. Pag taga-bataan ka, kupal talaga style mo. Maniwala. Ang iba lang talaga sa amin si Tipsy kasi mabait talagang tao yun. Ganun kupalan talaga yung sa amin, damay na. Hanggang sa nung nakapasok ako ng flip, ganun din ako. Pero nung naisip ko din ako, parang pangit nga yung ginagawa. Maliban na lang kung gagamitin mo siya sa na creative way. Pero kung hindi, yan creative. Creative naman eh. Hindi naman siya basta sinasabi. Tangina, walang ya. Nakakatakot panoorin. So kayo ba mga kuy sa masasabi nyo sa pagdamay ni EJ Power kay Lil Jan at Romano? Kahit ba kayo ay napailing doon? At isa din ba kayo sa na-excite sa pag-guest ni Tito Badang sa Break It Down? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.